안녕하세요, 감사합니다. Hi mga mare! I'm your little mare. Part 2 vlog sa Korea. Pupunta kami ngayon sa Nami Island. Bago kami makapunta sa Nami Island, sasakay kami una ng boat. Hindi namin pinili yung loob, pinili namin yung labas para makita namin yung view. Malapit na kami sa Nami Island mga mare. Bago kami makapunta sa Nami Island, tatawid kami una sa dagat. Nandito na kami sa Nami Island mga mare. Wrong timing niya kasi pumunta kami ng spring season. December tsaka November, winter season yung maraming bulaklak. After namin sa Nami Island, pumunta kami sa boat, nagdi-dinner na kami. Alam niyo ba mga mare, may tip ako sa inyo. Bago kayong mag-travel, dapat magtenga kayo ng marami. Kasi pag nag-travel na kayo, pagod kayo at lagi kayo maglalakad. Kaya sinulit ng mga kuya ko yung dinner namin sa Samgyeopsal dahil mapagod kami maglakad. Kinabukasan, pumunta kami sa Seoul Sky Tower. Alam niyo ba, akyat kami ng 117th floor at 120th floor. O diba ang taas? Ayan mga mare, naglalakad na kami papunta sa elevator. Kinakabahan niya ako kasi sobrang taas ng pupunta namin. Finally mga mare, nandito na kami sa 117th floor. Bago yan, merong malaking screen na pinanood sa amin. Tapos biglang siya tumaas in 3, 2, 1. Welcome to Seoul Sky Tower. O diba mga mare, ang ganda, makikita mo yung buong Korea? Ang taas namin mga mare, ang ganda. Feeling ko to ako si Wonder Woman. Kitang-kita lahat ng building na sanit na masasakyan. Siyempre, yung mare nyo, busy siya, nagpipicture. Papakita ko sa inyo yung baba mga mare, nakakatakot. Super worth mga mare, yung experience ko sa Seoul Sky Tower. After namin sa Seoul Sky Tower mga mare, pumunta kami sa Lotte Aquarium. Tingnan niyo naman mga mare, sobrang daming fish. Katabi pala ng aquarium mga mare, yung Lotte World Adventure. Nagparent yung auntie ko tsaka yung kuya ko na mag-school uniform daw sila parang Korean. Ako hindi na mga mare kasi malayo pang kids. Yung Lotte World mga mare, parang Hong Kong Disneyland, pero Korean version lang. Kaya kami dala ng kuya Kenji ko, nag-enjoy kami sa ride. Kinabukasan mga mare, pumunta kami sa Seaweed Factory. Gagawa daw kami ng kimbap. Aside sa mga lugar na pinupuntahan namin, nalalaman din namin yung Korean culture. Today mga mare, tuturuan tayo ng owner kung paano gumawa daw ng kimbap. Sabi daw, ang rice daw ay bap, tapos yung kim daw ay seaweed. Pakinggan natin daw yung owner, tuturuan niya daw tayo. And spread. When you spread your rice, gather your finger like this, and you're gonna use the outside of the finger. Like this, push inside the outside. So you wanna make the rice as flat as you can, and spread evenly on your seaweed. This is the hardest stuff to make it kimbap. After that, everything is easy. Okay. Like this, can you do that? Yeah. Like this, okay. And don't mash the rice. Okay, this is a mashed potato. This is the rice. You know, when I say somebody use their punch like this, boom, 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 boom. Don't do that. You. Okay? You. Don't use your. And these are 5 basic ingredients for the kimbap. Like the basic. After na kami tinuruan, kami naman gagawa ng kimbap. Sobrang happy ako mga mali at sobrang fun siya gawin. Siyempre, kakainin din namin yan. Pagkatapos, pinatikim kami ng seaweed, iba't-ibang flavor. After namin sa Seaweed Factory, dinala kami ng tour guide namin sa masarap daw na restohan. Sa meal na daw ito, mabubusog daw kami kasi nasa loob to ng chicken ay kanin. Parang dugo lang sa Pilipinas mga mali, syempre free ito. Kaya dapat kumain kami ng marami kasi marami pa kami pupuntahan. O paano ba yan mga mare? Kakain kami una. Bye mga mare, ingat kayo. Bye! Watch my part 3 vlog!